Okay. Heto na nga, no? Nagpa-press conference na itong si Senator Ping Lacson at sinagot na ni Ping Lacson yung mga tanong ng media patungkol po dito sa mga bagong developments, patungkol po dito kay Orly Guteza at yung mga witness raw na sumama na raw kay nabanggit nila na sumama na raw yung mga ibang witness, yung si Mark at yung isa, nakalimutan ko yung isa, basta sumama na raw ni Zaldico. Yung sinagot rin niya yung patungkol sa sinabi ni Senator Marcoleta na nasa Chile na raw yung ibang witness. Gaano ba yan katotoo, no? At dito sa vlog na ito ay magre-react tayo sa mga sasabihin dito ni Ping Lacson, di ba? Kung matatandaan natin ay nagdadrama po ito, no? Nagbitiw siya sa Blue Ribbon Committee bilang chairman. Ngayon, balik na naman. Okay? At tingnan natin, no? Let's all observe ni Ping Lacson. By the way guys, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe na rin sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, okay? O eto, without further ado, pakinggan natin itong si Ping Lacson at magre-react tayo. Yung kanyang mga na-testify na earlier or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate doon sa kanyang mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Guteza. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Zaldico sa Europe. Naku po. So baka and we're still validating, ano, kung yun ang sabi eh. So madali naman yon, we will check with immigration kung meron talagang departure. Meaning to say, umiwas na talaga si Zaldico, ha? They use their real names, ano. Yeah. So sino po ba yun? Yung Mark and Paul, yung sinasabi niya na kasama niya na nag-deliver. Yun na, Mark and Paul pala, yo. Yung Mark, sa napakinggan natin sa programa ni Corina Sanchez kahapon, ay nandoon raw sa Chile. Mamaya sasagutin yan ni Ping Lacson. Kasi what we need kay Guteza, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, you know, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. No? So hindi ko kayo mag-stand up yung kay Guteza na... Sa ngayon, sa tingin ko, no, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator... yan ang dapat yung imbestigahan rin, Ping Lacson. At yung kay Guteza naman, wag nyo kaagad husgahan yung kanyang affidavit na hindi raw pinipirmahan ng isang attorney, di ba? Suriin yung mabuti. Huwag kayong mag-decide kaagad ng patapos. Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Zaldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag? Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Basta anything that can really sustain yung lahat ng mga testimonies so far revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. So kasama po ba yung sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama. Especially Guteza, para makita natin kung meron siyang mga supporting documents. You know, may mga talks na may pinagtatakpan, merong pinipili, no? Hindi ganon. No? Maski sa pag nag-resume ng hearings, walang... paano hindi masabi yan ng iba na may pinagtatakpan? Lumilihis kayo eh. Di ba? Si Guteza nga ang pinaka-credible ngayon. Mag-focus kayo doon ni Guteza. Huwag niyong pangunahan na si Guteza ay walang kredibilidad. Suriin niyong mabuti si Guteza kasi papunta na yan sa mastermind eh. Babago doon sa naunang direction ko noon bilang chairman na where the evidence leads us, we'll go there. So, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Guteza yung kanyang... At saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember, no, when I gave
plus drives no, kay Secretary Vince Dizon. Ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. No, sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya kapag naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan sa Oriental Mindoro nga yung inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media. Di ba? Ang dami yung nakakalap na ebidensya because people have become, at kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena duces tecum yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena duces tecum kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So dapat ma-invite po ulit mag-asawang Diskaya? Yes, nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa no? Patungo doon sa kanila. We met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam. Meron kami kausap who offered, mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget. Ano? Meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So, we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, alisin talaga namin yung unprogrammed fund. No? Unprogrammed appropriations, matitira lang yun sa foreign assisted. No? Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction, hindi naman pwedeng alisin yun kasi paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency. No? Na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na-figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng mayroong alien na papasok doon sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, no? We'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, no? To reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. Wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill. So parang na-miss niyo yung mga budget hearings. So pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was decommissioned ako for 2 weeks because of my corneal surgery, no? Kaya but sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So we're preparing for the plenary debates and I hope I can still contribute my worth sa pagpasa ng budget. So, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former Yan ang hinihintay natin. Sagutin mo yan, Ping Lacson. Kung kaya mo bang mapa-invite itong si Zaldico at si Martin Romualdez. Kahit si Martin Romualdez na lang. Kasi parang malabo na bumalik itong si Zaldico, no? Parang umiiwas na talaga yun eh. Si Martin Romualdez, so kaya mo ba, Ping Lacson? Yes. Speaker Martin Romualdez. Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy. Yan na naman tayo sa interparliamentary courtesy. Yung courtesy na yan, wala nang interparliamentary courtesy. Pera kasi ito ng bayan na Ping Lacson. Wala na. Yes, let us say may interparliamentary courtesy, no? Pero mahalaga po na ma-invite itong si Martin Romualdez. Kasi kailangan po malaman ng taong bayan kung paano niya dinala itong budget ng sa sobrang kurakot na ito. At dapat niyang sagutin yung mga aligasyon, akusasyon ni Orly Gutesa. Totoo bang hinahatiran siya ng pera? 46 million kada bag.
At tingnan, no, kaming mga taong bayan kasi, Ping Lacson, mag-o-observe kami kung papaano po mag-answer itong si Martin Romualdez. Kasi makikita namin yan kung nagsisinungaling siya o hindi. Di ba? Doon namin malalaman kung talagang malinis siya o kawatan siya. Oh. Dalawa lang yan. Naging kawatan siya o naging na-misinterpret lang siya. Depende yan. Kaya, kahit may interparliamentary courtesy, mauunawaan yan ni Martin Romualdez kung siya po ay tunay na may malasakit sa taong bayan. May invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman mukhang dun sa last known residence, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi ma-hit yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yan pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try. No? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP. Bakit mo kailangang gawin yan ni Marcoleta? Bakit ba? Nagdududa ka ba kay Marcoleta na gumagawa siya ng witness? Prangkahan mo. Oh, wala kang napala doon eh. Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa publika, away na kayo dyan eh. Di ba? Kayo na yung nagbintangan. Tingnan nyo yung nangyari dyan. Oh, binibintangan na si Chis Escudero, si Estrada, si Joel Villanueva. Instead na mag-focus kayo doon sa flood control. When somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo na naman, no? Yung sinabi mo, Ping Lacson, no? Sana naman ay tutuhanin mo yan, no? At confident ako na yung mga logbooks na yun na sinabi ni Guteza, sana, kasi binanggit mo na ngayon eh. Baka ang delikado niyan, baka yung logbook doon sinunog na. Di ba? Yan ang CCTV, baka sinira na. Kasi na-mention mo na, pero hoping, no, na sinabi mo magka yan. Ganun yung mga mangyayari.